Ay may problema diyan, ako hindi ba lahat? So feeling mo ba mabilis kang mag-gain ng weight or feeling mo ba kahit anong gawin mong kain ay hindi ka tumataba? Aba, baka meron kang problema sa iyong metabolismo or baka may kinalaman yan sa thyroid. Ayan po ha, pag naririnig niyo yung salitang hyper or hypothyroidism, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga questions sa amin ngayong kasama namin, Dr. Nenuel Luna or Mr. Endo. Good morning! Hi, Doc. Morning, Miss Ninya. Morning, Sir Migs. Okay, si Dr. Nenuel Luna or aka Mr. Endo ay isang endocrinologist. Yes. Opo. So para sa mga nakikinig at nanonood, i-remind natin sila kung hindi nila alam ano bang endocrinologist. So, kami pong mga endocrinologist ay nag-aaral po ng mga hormones. So, everything about hormones mula ulo hanggang paa po. And kasama po dun yung insulin, hormone ng for sugar, kaya sa diabetes, amin din po. In mga hormones about obesity, no? Hormones about yung regulation ng menses and sa female hormones, mga sex hormones, and even yung thyroid hormones po, no, sa amin po. So first things first, thyroid awareness po tayo ngayon. Saan ba eksakto ang thyroid gland? Saan ito matatagpuan? At ano ang pangunahing tungkulin po nito sa ating katawan? Yan. Unang-una po, thank you Miss Nina for this opportunity kasi hindi masyadong famous ang thyroid po. Pero we need to understand na ang thyroid po is mahalaga sa ating life. No? So ang thyroid po, lahat po tayo pinanganak na may thyroid. Kung normal po tayo pinanganak may thyroid. Ito po yung nandito sa, kung makakapa po natin yung parang Adam's apple po natin. No? Sa baba yung katumbas po na buto. Tapos dalawang daliri po sa paligid po nito. Kapag lumunog po tayo ng water or ng laway, yung gumagalaw, yun po yung thyroid gland. No? Kasi nung tayo po ay bata, kakabit ng dila yung thyroid. So, ngayon, kapag lumulunok tayo, tumataas baba din po siya. So, yung pangalawang tanong, ano nga po ba yung role ng thyroid gland? So, maraming roles po ang thyroid gland. Napakaliit na organ po yan, shaped like a butterfly. Pero napakaraming roles po. Number one po is yung metabolism. Sabi nga ni Miss Nina, baka kayo may problema sa pagpayat or paglaki nang hindi natin maipaliwanag because ang thyroid gland po ay in charge sa ating metabolism. Number two, sa temperature, no? In charge po siya sa regulation ng temperature, sa pag-breakdown ng sugar, ng fats, no? Even sa heart, meron po siyang role. Sa pag-iisip po natin, meron siyang role. So, mula ulo hanggang paa, maraming roles po ang thyroid gland. So, very important gland po. Opo. So, Doc, kailan po siya nagkakaroon ng mga abnormality? So, ang thyroid gland po ay madalas, ay hindi naman rare na magkaroon ng abnormalities po, hindi natin masasabi kung kailan po, no, magkakaroon ng abnormalities. Merong genetically predetermined, ibig sabihin nasa lahi or nasa dugo niya na magkaroon ng problem sa thyroid or nasa lahi o di kaya naman po ay dulot ng iodine deficiency. Kaya di ba, kung maalala niyo po in the past, meron po tayong mga law na ipinasa about asin law, yung paggamit ng iodized salt because ang iodine po is very important sa function po ng thyroid gland. So, yun po yung mga pagkakataon nagkakaroon ng goiter, nagkakaroon ng bukol, nagkaka-hyper o hypothyroidism po ang isang pasyente. Opo. Doc, please define ulit. Ano po ang hyperthyroidism at hypo? Ano po yung mga nangyari dun sa bawat sitwasyon na yun? Sige po. So, ang hyperthyroidism, Sir Migs, sa name niya, hyper, sobrang active po, sobrang kulit ng thyroid gland. So, kung maaalala natin yung nilista natin mga trabaho ng thyroid gland kanina, kung hyper, so sila naman po kahit kain ng kain, hindi tumataba. No? Sabi natin, in charge po ang thyroid sa temperature ng katawan. So sila po ay kahit naka-aircon, ang init ng pakiramdam nila, pawisin sila lagi. Nangangayayat po sila, lumuluwa sometimes yung mata, no? Dumi ng dumi. May sometimes frequent po yung pagdumi ng pasyente kasi mambilis din po ng ang galaw ng bituka. On the other hand, kapag naman po hypo, kabaligtaran, sobrang tamad naman ng thyroid gland, no? Hindi masyadong gumagana. So sila yung mga hindi maipaliwanag na paglaki or pag-gain ng timbang. Kaya ngayon po sa Philippines, kapag nag-work up po kami ng patients with obesity, kasama na po ang thyroid gland. So wino-work up po namin. Sila naman po yung kahit mainit, giniginaw ang pakiramdam, constipated naman ang pakiramdam. At sila po yung mga medyo, pasensya po sa term, pero medyo slow.
Mabagal mag-isip, mabagal yung parang, kumilos. yes, kausap Ang mo tagal po, bago- parang ang bagal niya mag-process. Bakit? Because ang thyroid po is important sa ating Brain? yes po, Activity? brain activity very important po. So kung mabagal siya mag-isip, paano yun? Paano kung kailangan mo ng quick thinking sa iyong Yeah, so yun po yung ginagawa? problem sa hypothyroidism. Siya yung parang kung sa ibang salita po is parang lutang kausap po. Opo. Opo. May Sign mga na pala kilala siya. kasi akong Yes, ganun. yes, opo. May kilala ko po. Hindi, Opo. Hindi, sinasabi niya sa akin kasi meron akong ganitong kondisyon. Kaya, sabi ko, ba't ang bagal mo sumagot? Yes, opo. Parang simpleng tanong, for example, pero ang tagal. So sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, meron akong hypothyroidism. So how do you treat that? Meron bang, ibig ba sabihin, pag pumayat ka, you'll be better? Or mas okay yung iyong thinking or yung kondisyon? So, ang kagandahan naman po sa thyroid gland, sa hyper o sa hypothyroidism, may gamot naman po. Yun naman po ang kagandahan. For example, kung hyperthyroid po kayo, meron po kaming gamot na pwedeng ibigay para pigilan yung thyroid gland na mag-produce ng maraming hormone. On the other hand, kapag naman hypo, yung mga mabagal mag-isip, lumalaki, pagurin, umaga pa lang pagod na ang pakiramdam nila, sila naman po ay binibigyan namin ng replacement therapy. Pinapalitan po namin yung kulang, which is yung thyroid hormone. Good news, meron po tayong naiinom na thyroid hormone po ngayon. So, Opo. opo. So, Doc, usually, kailan po yan nakikita pag hyper o hypo ka? Pag bata ba? Medyo may senyalis na po. Sa bata, karaniwan po yung mga iodine deficiency, kaya karaniwan po yung mga hypothyroidism. Sa katunayan po, napakahalaga ng iodine sa mga buntis dahil po ang brain development ng bata ay nakasalalay sa proper thyroid function. So kung kulang ang iodine ni mommy, pinapanganak po na medyo mababa ang IQ ng kanilang mga anak. So kaya very important po yung iodine sa mga pregnant patients, no? So sila po yung mga sa school parang napag-iiwanan, no? Sila po yung parang nag-uulit-ulit ng class, nag-fail repeatedly ng subjects, no? So yun po yung mga ilang subtle signs ng hypothyroidism. Oh, wait. So, yung nanay, then, kunyari, buntis ka ngayon, and syempre, nakikinig siya ngayon, di good news, at least alam mo kung anong pwede mong gawin Yes, para opo. to make sure na hindi ka kulang sa, sabi nyo, iodine. Iodine. Ano, may Opo. vitamin ba dyan? Kasi I usually hear folic acid, iron, ganyan, pero may vitamin ba for iodine? Ang isa pang good news po is nakikita naman natin sa mga common na food sources po ang iodine, no? Ang requirement po sa mga buntis ay 220 micrograms. So equivalent po 'yon sa mga around siguro 1/4 to 1/2 teaspoon po ng iodized salt. So sa isang araw makukuha na po natin yung agad, Naku, no? kung mag-salt Biro na ang po, no? Pilipino. Pero remember Oo, po, it should be iodized. Iodized. Iodized salt. Hindi pwede rock salt, table salt. It should Alam be mo, iodized. Ano yun, mag-iodized partner? salt tayo. Yes, di ba po may Di dating- ba? Oo, yung campaign, No. di ba? Pero ako, Dok, may ano kasi ako dyan nawala ng parang kita yung mga gumagawa ng rock salt or yung totoong salt sa aming mga probinsya. For example, sa lugar namin, sa Pasukin, talagang salt-making capital. One of the, pati yung sa Bohol, di ba, yung mahal na, pagkamahal-mahal na, yung asin nila doon. Oh, but anyway, Anong foods, nawalan Doc? tuloy ng bakit gano'n? Hindi ba pwedeng kasi may downside din yun. Kasi Kung hindi po, sa iodized salt, what yes. else? Are Where there else foods can we rich get? in iodine? Other food sources, yes. Meron naman po other food sources. For example, mga wheat products. Meron, halimbawa, 2 slices of wheat bread, equivalent na po yun sa 1/4 na teaspoon ng... 2 slices of Yes wheat? po, mga wheat Okay. bread. For example, 1 piece of egg in a day, no? 1 serving po ng tuna or fish, mga sea creatures po, no? Because ang iodine po is rich sa dagat, no? So, mga pusit, ganyan, pwede? So yes, yung mga Opo, especially mahal yun. seaweeds, ma'am. Seaweed. ang taas mo. Seaweed. Uy, yung, lato. wait, Lato, yung- yes, lato. Lato, paborito namin, Masarap. tawad 1 cup po, namin. equivalent na po sa... 1 cup? Krib ako ng lato. Alam mo, nilalagay namin yan sa pukpuklo ang tawag sa Ilocos. Sa pukpuklo ba? Yeah, yes. Yeah. Yung parang seaweed na green, hindi yung parang sa sushi ha, iba yun. Oo, Gamit yeah, ang yeah, tawag oo, namin doon oo. sa Ilocano Meron nga kaming gamit, soup gamit talaga yung seaweed na yon. Pero ngayon, ang daming binebenta na Japanese or Korean na sobrang alat din na flavor. Marami rin bang iodine yon? So yung seaweed itself, meron naman po. Yung iodine. So generally, mas madami okay, lang. so generally seaweed good siya for iodine Yes, and, opo. for iodine natin. As iodine source. iodine yes. source. So, yung mga So- snacks na seaweed, So, okay yun? ang maganda naman po, Processed
regulated ng DOH, makikita po natin sa nutrition facts kung may iodine content ang food, no? So, Nakalagay dapat. nakalagay dapat po yun. Kasi di ba sa sushi minsan, di ba it's wrapped Yes, opo. in seaweed. So pwede po yun. Yes, opo. Pero ilang sushi? Gano'n ka isang So, papel ba na ganito na sushi? Na seaweed? So, equivalent po sa 1 cup. So, kung ilan po yung siguro ma-fold natin doon. One cup ng seaweed. Alam mo, Yes, oo. adding mix sa Yes. Ilocano, ang ginagawa namin dyan, so yung pukpuklo, yung seaweed, may kamatis, may konting bagoong. Nako, si Doc na pati. Bagoong. At Homemade konting naman. patis. So, salad namin yon. Tsaka, tomato. Oo. So, ang bottom line naman po is readily available naman po siya. So, no need to worry na baka kailangan ng supplement or anything. Plus, nasa protocol na rin po ng mga friends natin na OB to monitor or to check the thyroid function for every pregnant patients. You can check. What is Yes, anong opo. I did that TSH. ba yan? TSH, yes. Oh, Opo. TSH. Part po yan, di ba po? Pag ng, Part. Pero minsan nagpapacheck lang ako just in case. Regularly. Like Opo. maybe every year. No problem po, Oo. yes po. Actually, more than 35 years old, male or female, asymptomatic, walang nararamdaman, you may have your TSH Doc, check naman 34 po. lang ako Ay. Joke. Oo naman. Yes. I mean, for our listeners po. 31 or 30 29? lang, kaka-30 ko lang Doc, ito po may mga questions po dito. Aba, meron po nga question dito. Doc, si Reshil. Doc, pasyente niyo po ako. Okay. Reshil Buelia. Bawal nga po ba ang mamantika sa may hyperthyroidism? So, hindi naman. So, ang lagi po naming sinasabi, wala pong bawal. Kasi marami po tayong mababasa. Bawal yung mga seafoods, bawal yung mga kamote, ganyan. So, lagi namin sinasabi, basta konti lang. Hindi naman po isang truck. Hindi naman tayo kakain na isang truck. Ano po? Tapos luto, nothing to worry about. Opo. Ito po from Accounting AUD, is Graves' disease a serious disease affecting the thyroid gland? Ayan. Is there a cure for this disease? What is that? Maganda Graves' po yun. disease? Maganda pong Oo. usapan po yun. Graves' disease po is an autoimmune disease ng thyroid. Meaning, meron pong from the sarili, from our katawan na umaatake mismo sa ating thyroid. Autoimmune. So, sinisira niya yung thyroid mo. Yeah, so uma-attack po siya sa thyroid to tell the thyroid na mag-secrete ng maraming hormones kahit hindi po kailangan. Sila po yung mga pasyenteng lumuluwa yung mata Opo. at nagkakaroon ng goiter, nanginginig, no, kumakabog ang dibdib, pumapayat. So sila po yung may Graves' disease. And yung tanong po niya kung lifetime, ang Graves' disease po usually po is a chronic disease pang matagalan. May mga pailan-ilan po nagre-remission, no, yung gumagaling, pero sometimes bumabalik-balik din po. So ang bottom line is dapat constant po ang follow-up. Pero pwede siya makontrol? Meron pong gamot, yes po. Okay. To level, to balance. Yes, meron po, madali lang, tablet, isang piraso lang. A day. Yes po, depends Oo. dun sa amount as a level po ng kanyang hormone. Kasi minsan di mo alam. Meron ako recently na nakita lang, isa fina-follow ko sa social media. Sobra siyang nag-workout, parang ka-age mo lang, Migs. Bata pa. Tapos, thank you. hindi ko masabi ka-age ko sana. Pero kasi, influencer, ganyan. Recently, sinabi niya na may Graves' disease siya. And pinakita niya nanginginig yung kamay niya. Pero grabing mag-workout, nagpipilates. Kaya, so, hindi mo isipin na, meron siyang Graves' disease. So, parang gusto ko lang sabihin, but she can also do the things that she wants. Yes, they Despite can live a normal and Oo. normal life naman po. May gamot naman po. So, kumbaga hindi natin kailangan mag-worry. Lalo na kung naagapan, hindi naman po mangyayari mga pagluha ng mata. Not all of Pag them. lumuwa ba ang mata, hindi na pwedeng bumalik? So kung mild lang po, may chances po namang umimpis. Pero kapag mga severe na, no, usually they would require mga steroids, mga surgery na kailangan specialty procedures na po yun. No? Ito po, may tanong po dito si Legend Ariel. Good day, Doc. Nakapagpa-surgery na po ako. Both thyroid ko po ang ni-remove. Planning na po kami ng partner ko na magka-baby ng partner ko. Wala po ba itong magiging problem sa pagbubuntis at sa baby? Yes, so kapag inalis po ang thyroid, hindi naman po yung problem para magbuntis as long as, no, hanggang tayo po ay may maintenance na thyroid hormone. So meron po kaming level ng TSH na gusto, 2.5 pababa, para po maging mas unremarkable, maganda yung course ng pagbubuntis. So nothing to worry about din po.
Dami nating natutunan kay Mr. Endo ngayong umaga. Siguro po bago tayo magpaalam, ano po ang mensahe nyo sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon tungkol po dito sa thyroid awareness? So regarding thyroid awareness, ang nais ko lang pong sabihin ay lahat po tayo may thyroid gland. And very important po na ma-determine po natin yung sintomas. Kapag may nararamdaman po tayo kagaya ng mga nabanggit natin kanina, it is very important na kumonsulta po tayo because may gamot naman. And nakokontrol naman. Regular follow-up, mabait naman po ang hyper at hypothyroidism. Mabait Sana naman. all. Oo nga, Oo, mabait. Sana no. lahat mabait, no? Oo, yes. May ganun ba? Lahat ata may Ano ba? lahat may hindi kabaitan bilang tao. Ganon eh. Tama na nga. Baka Tama ano na. pa masabi natin. Oo nga. Oo, Oo. good versus evil. Yun Ay. ba? Okay, sige. Mr. Endo, Dr. Nenuel Luna, ang ating pong endocrinologist. Ay, meron na pala kayong muna bago magpaalam. Yes. Meron po kayong event ba? Or gustong i-promote? Yes po. Yes. Opo. Oo. Kasi sa coming International Thyroid Awareness Week, kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism and Philippine Thyroid Association ay magsasagawa po ng nationwide na lay forum to increase awareness about the thyroid and screening po ng TSH sa mga kailangan ma-screen ng TSH. Alright. And Ano yung nakalagay naman major po yung event mga dyan? nakalagay Example. po yung mga ibang yung sites po namin, so nationwide po yan mula North Luzon, South Luzon, NCR, Visayas and Mindanao po. Sa So, Manila, sa NCR. sa saan? NCR po, sa East Avenue, sa Asian Lapit lang. Medical Center, and sa Chinese General Hospital po. Okay, tingnan na lang po natin, ano? At may Facebook page po, ang Yes po, Philippine sa College of Endocrinology. Filipino sorry. Filipino Endocrinologists po. Okay. So, Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism po. Alright, maraming salamat. Salamat din po sa pag-allow sa amin. Thank course. you, Thank Doc. you. Thank you. Mm-mm.